So ayan, lagay muna natin dito yung camera. Uy. At yan, bago nyo ikakabit yung oil filter nyo, so lalagyan natin siya ng kaunting oil o lubricate natin siya ng kaunting oil. Isasalin natin or salud na to ang kaning tulo po sa oil. So ayan, natanggal ko na. So sa mga gusto mag DIY, try nyo panoorin to hanggang dulo mga paps. Ayan, natanggal ko na yung air filter. So ito yung forma ng multicab. Tapak na natin ito. Hello and good morning sa inyo tanan mga katropaps. So today ay meron tayong gagawin. Before that, so ayan, nililinisan ko yung bike ng anak ko. So ito yung ginagamit niya sa mga race or yung pagsali niya ng push bike race. So ito po ay isang push bike na kung saan bisikleta siya or balance bike na wala siyang pedal, na ginagamit ngayon at usong-uso ngayon sa mga laro ng mga bata o yung pagkikipagkarera ng push bike. So gamit ang paa, so sa pagkikipagkarera nito. So ito yung ordinary lang, hindi yung talagang magaan na push bike. Kumbaga ito ay alloy, pero goods na din para sa racing or pagsali ng mga push bike race. So good thing naman. So pangatlong beses pa sumali yung aking anak. Nung last time is at least nanalo siya kahit 5th place lang. So masaya na kami doon kasi nga hindi naman siya talaga yung well trained sa paglalaro ng push bike. So ayan. But ang gagawin natin ngayon is mag-change oil tayo ng aking multicab. So itong lumang multicab ko ang magiging content natin ngayon. Mag-change oil tayo. So mga gagamitin natin sa pag-change oil ng ating multicab, basic lang naman kasi nagawa ko na ito dati, and also meron akong mga nagawang mga vlogs dati din sa pag-change oil. So ngayon, para may ma-content tayo, so gagawin ulit natin yung pag-change oil. Basic way sa pag-change oil ng ating multicab dito lamang sa bahay. So ito yung mga gagamitin natin. So ito yung mga oil na ginagamit ko. Itong Petron Blaze. So ilang taon ko na itong ginagamit na oil. So subok ko na ito, Petron Blaze, fully synthetic ito. Yan, fully synthetic. And 3 litro yung mostly na ginagamit natin, no, sa ating pag-change oil ng ating multicab. Saka oil filter ng multicab. Saka mga tools, mga wrench, and improvised na ng oil filter wrench, no. Ito oil filter wrench ito na ginawa ko. So goods na, ginagamit ko din ito. And also isang lagayan ng used oil. So ito, dito natin isasalod yung used oil na ating multicab. Saka some tools. So yan ang mga ginagamit natin, no, sa pag-change oil ng ating multicab. So bago yan, kasi andito yung drain plug. Yung mismong drain plug ng ating multicab is andito sa left side, sa ilalim. So yan, dito na side makikita yung ating drain plug, mga boss. So ito yung drain plug. So para mas mapadali yung ating pag-drain ng ating oil ng ating multicab, dito i-atras natin yung multicab natin dito para makatagilid siya at ma-drain siya ng maayos. So dito na side, so i-atas muna natin. So reserva na lang ginagamit ko dito ulit sa aking side, sa likod bahagi ng multicab ko, kasi nga yung gulong na nabili ko
ay medyo na-scam ako. Kasi yung nabili kong gulong is nadaling nasira. Kumbaga pumutok siya. So ito yung nangyari. Yung nabili kong gulong, yan oh. So yan, natusok siya kasi siya ito ng parang reflector sa kalsada, tapos yan bumigay agad yung mga ply. So yan, nagka wasak-wasak yung kanyang gulong. So yan, kaya back to reserva muna tayo. So i-atras muna natin doon. Let's go, bago tayo mag-change oil. At kung hindi ka pa marunong mag-change oil ng sarili mong sasakyan, especially dito sa multicab, panoorin mo to hanggang matapos. So sa mga nagtatanong kung magkano ba yung oil, yung itong ganitong Petron Blaze na oil, tsaka itong oil filter, kung magkano ko siya nabili, so ito yun, ito yung nabayaran ko sa tatlong oil na 1 liter at saka isang oil filter. So yan, 1,480 lahat. Yung ganitong isang oil, magkano lang nga ba siya ngayon? So mabibili nyo po ito sa halagang, yung isang ganyan is nasa 425 yung isa. So tatlo, yan. Saka yung itong oil filter ng multicab na ganito, yung DA63, is nasa 205 yung isa. So yan. So dati is nasa, yung ganitong isa is nasa 375 ata yung isang ganito. Ngayon is nagmahal, so 425. At saka itong oil filter is nasa 175 yung isa. Then now is 205. So kung meron kayong mabibiling mas mura, much better, pero piliin nyo pa rin yung mga ganitong klase, no, yung parang sa Japan, mostly Japan talaga ito ng mga brand ng oil filter. Tsaka ito yung recommended ko na oil, yung Petron Blaze gasoline oil, fully synthetic. So 5W by 40, and it will last nasa mga, sa pagkakaalam ko is 15,000 kilometer ang oil na ito. So hindi naman ako tumatakbo lagi or bumabiyahe ng malayuan, so goods na din. Saka matagal ka mag-change oil kasi nga fully synthetic, at saka ayun, matagal yung lifespan ng ganitong klaseng oil as long as hindi ka bumabiyahe ng malayuan. Pero kung bumabiyahe ka ng malayuan is need mo talaga na from time to time, pagpalagay natin 6 months yung pinakamatagal kung bumabiyahe ka talaga ng malayuan, daily or palagi kang bumabiyahe ng malayuan. So fully synthetic, so nasa mga 6 months siguro para sa akin na kailangan mo mag-change oil. Pero kung hindi naman, paminsan-minsan mo lang ginagamit yung multicab mo, ay maaari kang mag-change oil ng matagalan. Yun lang ang para sa akin. Hindi ako expert na mekaniko, pero yun ang ginagawa ko, diba? So yung multicab ko is 2017 ko po ito nabili. So 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So 9 years lagpas na itong aking multicab, and still running condition pa naman siya, at nagagamit ko siya sa pang araw-araw ko siya, nagagamit as service, and also sa aking panghanap buhay sa pagde-deliver ng tubig, yung mga galon na tubig. So di ba, nasa tamang pag-alaga lang yan ng sasakyan. So ay mga paps, nakatagilid na yung ating multicab kasi sabi ko nga is andito yung drain plug sa gilid ng right side ng multicab. So yan, dyan sa ilalim tatanggalin natin ng wrench yung drain plug para madrain na yung oil ng ating multicab. So yan, lalagay natin yan sa ilalim. So yan, papasok tayo dito sa may ilalim mga boss. Medyo mataba lang ako at mahirap sumuong sa ilalim. Ouch, ouch. So ayan, lagay muna natin dito yung camera para makita. Okay. Alright.
Uy, yun nga. Nasaan na yun? So ayan, habang dinidrain natin yung oil ng multicab, so ito naman yung kanyang filter, oil filter ng multicab. So dito nyo yan makikita sa drive seat sa ilalim ng multicab. Yan, so ito yung oil filter mga paps. Yan, tatanggalin natin yan gamit yung oil filter wrench na ginawa ko, yung DIY lang na oil filter wrench. Tanggalin natin while nagde-drain tayo ng oil. So let's do it. So ayan, tatanggalin natin yung oil filter. So yan, mahirap so ganyan lang. Ito yung aking oil filter na multicab. Tsaka ito ang oil filter wrench na improvise lang na ginagamit ko. So medyo mahirap mag-content na ikaw lang isa at ikaw rin yung nagbibideo, ikaw rin yung gumagawa. So solo flight lang, wala tayong videographer. So ayan, dito tayo sa ilalim mga paps. And ewan ko makikita o meron bang tamang angle dito. So ayan, layo muna natin ng konti. Ganyan lang, ipapasok ko lang siya dito. So ayan yun, diba? Spark plug, ano ito eh, papangtanggal ng spark plug ito eh. Then isang lumang kadena ng bisikleta. Tapos nilagyan ko siya ng bolt dito para mag-lock. And ganyan mo lang dito sa oil filter. Tapos yan, ipapasok mo yan dito. Then tapos higpitan mo para kumapit. And yun, ganyan lang. Tapos iikot mo siya ng counterclockwise. Yan, ayan, ikot. O, di ba? Goods na goods yung oil filter wrench na improvise ko, di ba? Yan. Pwede na ito. Tumutulo pa. May oil pa dito. So kailangan natin lagyan ng pangsalod or pang counting cup na magagamit natin may isasal. Kasi merong oil dito na tumatagas. So meron pang counting oil dito para hindi tumagas. Isasalin natin ng maayos. Hanap tayo muna. Hirap. Aray, mataba ako eh. Medyo may konting katabaan ako. Mahirap silalim. Ayan paps, isasalin natin. Or salod na to ang kaning ko ano. Yung tulo o sa oil filter. So ayan, natanggal ko na. So, ay nabahala ko, nakita nyo ba yan? O kaya ng kamayin. Ayan, di ba? May tumutulo rin dito eh. Kailangan isalin nyo din yan. Yan, ikot lang ng ikot. Di ba? So sa mga gusto mag DIY, pwede niyo itong panoorin hanggang dulo at baka makatulong sa inyo as long as meron kayong mga tools at meron kayong kakayanan or hindi kayo takot mag DIY. Pero kung takot kayo mag DIY, wag na lang. So ipagawa nyo na lang sa expert o sa mga mekaniko. Pero kung trip nyo mag DIY din, try nyo panoorin to hanggang dulo mga paps. So yan yung aking oil filter. So marami ding oil dito. Yan. Okay, right. Antayin na lang natin yan maubos na ma-drain talaga yung mga oil niya para at least malinis, di ba? So may ilang minuto lang yan hanggang sa ma-drain talaga. Okay, naipit ako. So yan, let's go. At yan, bago nyo ikakabit yung oil filter nyo. So ito yung oil filter natin, no? So tatanggalin natin muna ito. Yan, tanggalan. So lalagyan natin siya ng counting oil o lubricate natin siya ng counting oil para at least hindi siya magasgas o yung meron na siyang lubrication na oil dito, di ba? So lalagyan muna natin siya bago siya ikakabit doon. Lalagyan natin ng counting oil. Okay. Lagyan siya natin ng kaunting oil. Yan. So at least lagyan natin ba? Yan. Bago mo siya ikakabit doon sa
lagayan ng oil filter, mga paps. Yan. So ikakabit na natin doon. Bago nyo din siya ikakabit dyan sa oil filter, lagayan ng oil filter, so hanap kayo ng malinis na basahan, tapos lilinisan nyo muna dyan ng kaunti yung dito para malinis siya bago nyo isasampak o ilalagay yung oil. Yan, medyo okay na yan, so ilalagay na natin. Tapos hihigpitan nyo lang. Yan. Higpitan nyo lang yung pag hawak ng oil filter wrench, tapos ikot nyo lang. Okay, goods. Ayan. So pagkatapos nyong i-drain yung oil, so makikita nyo na medyo tulo na lang, tsaka wala nang masyadong tumatagas na oil. So pwede na natin ibalik yung drain plug. So linisan mo muna natin siya ng malinis na basahan bago nyo siya ibabalik dyan. So ayan, okay na to, goods na yan. Okay, tanggalin natin yan, tapos linisan din natin yan para walang masyadong madumi. Ibabalik natin to. Teka, dyan, kita nyo naman siguro yan. So goods na yan. At may tumutulo pa yun ng konti. Oops. Ganyan naman kasimple lang yung pag-change oil. Kung hindi kayo takot mag DIY, pwede nyo gawin yun sa bahay. So ipitan na natin ng konti, hindi yung masyadong mahigpit, kasi gamitan muna natin ng ganito, konting higpit lang. Tapos gamitin natin ng wrench na ganito para hindi siya malustred. Konting higpit lang, huwag masyadong higpitan, hindi siya malustred. Yan, that's good. Hindi na yan tatagas. Nahigpit na siya ng konti, higpitan pa natin ng konti lang. Okay na yan. Yan, okay na. Tapos sa oil naman tayo, sa bagong oil ilalagay natin doon sa ilalim ng driver seat ng multicab na ganito. So tara, isasalin na natin yung bagong oil. So yung pagsasalin ng oil na bago, so dito yan sa driver seat, sa ilalim ng driver seat makikita yung lagayan ng oil. Yan, tatanggalin lang natin ito. Yan, tapos i-up itong tanggalin na natin. Lagyan natin siya ng ilan. Bibi. Ayan. So dito nyo makikita yung lagayan ng oil ng multicab na ganito. DA63 na multicab o transformer type kung tawagin dito sa Pilipinas. So yan, dito nyo lang yan tatanggalin natin to. So ayan, kailangan nyo din maglagay ng imbudo. So ayan, imbudo o funnel para
malagay nyo ng maayos yung oil at walang tagas. Simulan natin sa 1 litro. Yan. So ang multicab, yung ganitong klaseng multicab, 3 litro yan ang nilalagay sa maki. So 3 ganito ang sakto lang. Hindi pwedeng sumobra, hindi rin pwedeng kumulang. So yan, pagkatapos yung masalin o mailagay yung 3 litrong oil, tanggalin nyo na ito. Ibalik nyo na yung oil cap. Ito, engine oil cap. So ilalagay natin balik dito. Tapos lilinisan natin yung air cleaner doon sa ilalim sa kabila. Air filter doon sa ilalim ng passenger seat. So nandyan sa ilalim yung air filter ng multicab na ganito. So tatanggalin natin yon, lilinisan para at least malinis siya. So ang susunod natin gagawin is yung paglilinis ng air filter ng multicab. So ang air filter ng multicab is andito sa passenger seat sa harapan ng ganitong sasakyan. So yan, kailangan mo lang itong ibaba. Itong ganito. So ibababa lang natin to. Pitin mo lang ito dito. Tapos ititiklop yung bangko na yan. Tapos tanggalin mo yung mga lock dito sa ilalim. Yan. Tanggalin mo lang yan. Ito din, dalawa yan eh. Ayan. Tanggal na. So dito. Birahin. Paket. Yan. Tapos lagyan lang natin siya ng para di siya matumba. So ganyan lang, kasimple. So ito yung air filter ng multicab. So tatanggalin natin yung mga lock. 4 yan, 1, 2 dito sa likod, yan 3 at saka dito, pero din dito. So tatanggalin lang natin yan para makuha natin yung air filter dyan sa ilalim para malinisan. Tanggalin mo lang ito. So ipihit mo lang yan palabas. So ayan, tanggal. So ito dito, ipihit nyo lang palabas. So, ganyan lang. Tapos mabibira na yan sa ilalim. So dito din sa kabila. So yan, para hindi ako mahirapan, tanggalin ko muna kasi ako lang isa at wala akong cameraman. Ang pangalawang diskarte naman ay pwede nyo din hindi ito tanggalin na lang, itong hose saka dyan. So hilahin nyo na lang ng pwersahan ng konti para matanggal itong air filter ito. So ayan, pinersa ko na lang siya ng konti para maangat ko siya at makuha yung air filter at malinisan. Ganun lang diskarte ko. Kasi kung gusto nyo talagang tanggalin, pwede nyo tanggalin ito. Pero kung mahirapan kayo, pwede nyo pwersahin, ganyanin. Kasi flexible naman itong hose. So ingat lang kasi baka mabutas yung hose na ito. So ayan, tanggalin na lang natin. So ayan, natanggal ko na yung air filter. So ito yung forma ng air filter ng multicab. So as much as possible, kung lagpas na din ng ilang taon or sa tingin nyo marumi na talaga, pwede nyo din itong palitan. So mayroong binibenta na ganito, itong ganitong klaseng air filter ng multicab na DA63. So ayan, linisan natin gamit ito. Linisan natin, taktak lang natin sa linisan. Ayan, medyo marumi siya ng konti. Taktak lang natin ng konti. Kita nyo dumi, diba? So yung ganyan na. Kung meron kayong air pressure, pwede nyo gamitan ng air pressure para mas madaling matanggal yung mga alikabok. Ayan, medyo marumi na. So, kung wala kayong air pressure, ganito lang, pagpag nyo lang, gamitan nyo ng ganito para malinis.
Tapos ibalik nyo at linisan nyo din yung box ng air filter para at least goods to go. At i-start nyo na din yung multicab nyo, matry nyo kung goods ba yung pag-change oil nyo ng sarili nyong multicab. So yun, di ba? At least makatulong ito. At kung gusto nyo makatipid, panoorin nyo ito ng mabuti. At saka, yun, paki-like na rin din kung nagustuhan nyo ang video na ito. At saka paki-subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Di ba? So at least makakatipid kayo kung gagayahin nyo ito. Pero kung hindi nyo trip na madumihan at hindi nyo rin trip na mag DIY, ay pagawa nyo na lang sa mga mekaniko para hindi kayo mahirapan. Ganun lang. So ayan, linisan nyo din itong lagayan na air cleaner kasi marumi yan. Yan, medyo nilinisan ko na siya. Ang daming alikabok. Saka yan, pwede niyang gawan lang ng paraan ng paglilinis ng malinis na basahan. Pagpagan nyo lang para mas malinis siya. So yan, sobrang dumi nito. Saka sa loob, kailangan nyo na malinisan. Gamitan nyo lang ganito, brush or something. Kung meron kayong yung air pressure, mas madali siya kung gamitan nyo siya ng air pressure. So yun, linisan natin. Pagkatapos yung malinisan, balik nyo na ito sa ilalim. Tapos balik nyo na lahat at paanda rin. Yan lang. Kaya pagkatapos mo malinisan lahat at ilock mo na yan, balik yan, salak na. Lock na din dito. Saka na-screw ko na din ito ng mahigpit. So all goods. Tapos ko na malinisan ang air cleaner. So balik na natin. Goods. Lock up muna na ganyan. Yun. Kabit na. Yan. Oops. Alright. Good to go. Tsaka ito. Okay. Alright. Pandarin natin. Pihit sa clutch. Yan sila aling clutch. Apakan. Ayun. Then start. Yun. All goods. Mandar na. Alright. Goods yung ating pag-change oil. Yan. Woo. At least natapos natin ng maayos yung pag-change oil ng ating multicab. So yun, ganun lang ang pag-change oil ng multicab para makatipid kayo at saka meron kayong idea kung paano gawin. So panoorin nyo ito ng buo at kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at pag-share ng video na ito. And also sa mga hindi pa naka-subscribe, please do subscribe my YouTube channel and click the bell para updated kayo sa mga bago nating uploads. So yan lang, hopefully nakatulong ang video na ito. Once again, this is Road Kiss with Doc. Lagi nasasabi, always pray before you ride. Ride safe always, mga katrapas. Hanggang sa muli sa mga susunod nating mga vlogs. Yeah. Oh, diba? Goods na goods. Alright.